Nandito naman po tayo upang papurihan ng ating Panginoon. Bago pa tayo magsimula, hinahanyan ko po na tumayo po ng bawat isa upang bigyan po ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kantahin po natin yung How Great is Our God. The splendor of a King, God in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide. He trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. Age to age He stands, in darkness in His end, beginning and the end, beginning and the end. The God and Three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. Yes, Panginoon. Lord, Panginoon, patuloy ka po namin, Panginoon, tinataas sa oras nito, Lord. Lord, Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, mula noon, Panginoon, hanggang ngayon, Lord. Lord, alam mo po, Panginoon, kung ano po yung nasa puso't isipan po namin, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan, Lord.
Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Hindi po kaya sa iyong harapan, Panginoon. Lord, alam po namin na gaano po kami karumi, Panginoon, but Lord, thank you po, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon, and sa pagtanggap po sa amin, Panginoon. Lord, sa magpapahayag po, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, alam niyo po yung kanyang kahinaan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming maramdaman sa oras nito, Lord. Ikaw na pong siyang bahala, Panginoon, kumilos, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kami pong mga makikinig, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang aming sandata, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Lord. Gamitin niyo po, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin ang mga trials, Lord. Ikaw na pong siyang bahala, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so good evening po muli sa ating lahat na nandito sa church and sa mga kapatiran din po natin na nanonood sa Facebook via live stream po. Ayan, so good evening po and a blessed night. Ayan, so ako po muli yung na ka-schedule ngayon to share the Word of God. And ngayon na lang ulit ako nagamit kaya medyo naninibago ulit ako. Pero all glory sa Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng opportunity to share yung salita ng Panginoon. Ayan. So, kahapon pa ako nag-iisip ng title pero wala akong maisip. Ayan. So, sasabihin ko na lang po yung verse natin tonight. And matatagpuan po yun sa James chapter 1 verses 2 to 8. Ayan. So alam ko namang lahat tayo or almost lahat tayo ay familiar na po sa verse na ito. Ayan. So basahin ko po. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin nyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. So, ayun po yung salita ng ating Panginoon. And, ayan, hindi ko na dapat pang tanungin kung lahat ba tayo ay nakaranas na ng problema because alam ko naman na lahat tayo sa araw-araw nating buhay or pamumuhay is andyan talaga yung mga trials, andyan yung problems, andyan yung challenges, mga pagsupok, ganyan. And gusto ko lang ding magbigay ng 4 points based dito po sa nabasa nating passage kung ano nga ba yung mga dapat nating gawin kapag may mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Na kapag may mga challenges, problems, trials na ayan, dumarating sa ating mga buhay. So, first po, which is matatagpuan naman din siya sa Santiago 1 verse 2, is be joyful. Ayan. So, kung ikokan natin sa English, sabi niya po kasi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. And sa Tagalog, ang Tagalog ng joy ay magalak. Ayan. So sinabi niya rin yun sa Tagalog na magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ayan. So bakit nga ba na dapat magalak din tayo? Pagsubok yan, pinapahirapan tayo. Bakit tayo magagalak? Ayan, so susundan natin yun sa verse 2. Sabi niya dito, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya.
Ayan. So, sabi dito, isa to sa mga reminder. Or kumbaga itong message mismo sa atin is a reminder sa araw-araw nating pamumuhay as we face trials and challenges sa ating buhay po. Na instead na malungkot ka or magdabog ka or ano pang mga negative na gawin mo, ang sabi po dito, magalak tayo. Bakit? Kasi yung mga trials na yan, yung mga pagsubok na yan, isa yan sa mga nagpapatibay or nagpapatatag po ng ating pananampalataya. And sa English, may sinabi siya ditong term kasi, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ayan. And dun po tayo ililid sa second point ko po. So yung ano po yung una na sinabi ko po? Once na naka-face po tayong trials, ano yung dapat natin gawin? Ayan. Be joyful or maging magalak po tayo. Ayan. So, pangalawa po is, ayun na po yung clue sa verse 2. Kung sa English nyo binasa, ayan. Sabi niya, mag-persevere po tayo. Ayan. And yun po yung naging dulot. Diba? Sabi niya, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And continue natin sa verse 4 pala. Ay tama, verse 4. Ayan. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ayan. So, once na, ano nga ba yung term na perseverance? Siyempre, nag-search po ulit ako. Ayan. Sinearch ko sa sikat na Merriam-Webster. Ayan. So, sabi niya po dito, ang perseverance po is a continued effort to do or achieve something despite difficulties, failures, or opposition. Ayan. So, kumbaga, patuloy mo pa rin ginagawa yung bagay na yon kahit na may mga pagsubok, kahit na may mga difficulties. Ayan. May nabasa rin kasi akong example dun sa Merriam. Parang kapag kunyari, nag-a-apply ka for job. Ayan. Maraming rejections. Pero patuloy ka pa rin nag-a-apply until sa na-meet mo na natanggap ka sa isang trabaho. Ayun po yung isang example ng perseverance na kahit na may mga difficulties, kahit na may mga negative na nangyayari, still ginagawa mo pa rin yun. Kaya yun po yung gustong sabihin ng Panginoon na gawin natin, na mag-persevere po tayo. Amen po? Na kahit na maraming problema sa buhay, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Magpatuloy po tayong mamuhay sa daan na tinuturo ng ating Panginoon. Na kahit na maraming mang nagpo-persecute sa atin, maraming mang problemang dumating, kasi as Christians, isa yan sa ginagawa ng kaaway para mapabagsak tayo. Bigyan tayo ng problema. Pero si God, inaalaw niya po yung mga problemang yan para mapatatag yung faith natin. And mag-result din yon into perseverance. Kaya nga po, dapat mag-persevere po tayo. Amen? Sa paglalakad natin sa ating pananampalataya. Tama ba? Walk in faith. Ayan. Ayan. So, yun po yung pangalawa. Na once na na-face natin or may mga problema or challenges or trials na dumarating sa ating buhay, una, dapat magalak po tayo or be joyful. Pangalawa, ayan, or magpakatatag, or in English, persevere. Hindi ko alam, basta perseverance, ayan. Ayun po yung pangalawa. Ayan, and pangatlo naman po na point natin, once na humaharap tayo sa problema, is matatagpuan po natin siya sa James 1 verse 5. Ayan. So, basahin ko po. Sa Tagalog na lang para mas Sabi niya po sa verse 5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ayan. So, itong verse na ito is naging clear lang siya sa akin nung in-explain sa akin or sa amin ni Pastor Pader kung ano nga ba yung wisdom
na hinihingi natin. And ang sabi ni Pastor Pader, yung wisdom sa pag-face natin nung mga difficulties or trials sa buhay. Ayan, so once na kasi ito lang din parang ito rin yung sinasabi sa atin na hindi natin kayang lagpasan yung problema nang tayo lang. Amen po. Kailangan natin po ang Panginoon. Kaya bilang tayo, marami tayong pagkukulang or maraming wala sa atin para ma-face natin yung mga trials na yan. Kaya kailangan po nating humingi ng wisdom sa ating Panginoon. So yun yung third point po natin. Ask for wisdom. Ayan. Kanino po? Akala ko sa katabi. Ayan. So ask for wisdom po. Kasi sabi niya dito, ang Diyos ay nagbibigay, at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ayan. So lagi lang tayong humingi sa Panginoon ng tulong, ng wisdom para malagpasan natin yung mga problema, difficulties in life, ayan, mga challenges natin sa buhay. Always ask God. Huwag yung kapitbahay, huwag yung kung sino man, unahin po natin mag-ask sa ating Panginoon. Amen po? Ayan. So yun po. So yun po yung pangatlo. And then yung last one po, sino pong makakahula nung pang-apat? Medyo. Ayan, so, ayan, syempre ako yung may hawak nitong notes, ako yung nakakaalam. Ayan, so yung pang-apat po nating point is, have faith in God. Ayan, so matatagpuan po natin yon sa Santiago, or yun, tama naman, have faith or believe. Yan, same. Santiago 1, verse 6 hanggang 8 po. So basahin ko po ulit. Sabi niya po dito, ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. So, ayan po. Once na mag-aas po tayo sa Panginoon, dapat magtiwala po tayo and maniwala, yun nga po, na maniwala tayong magagawa yun ng Panginoon. Amen po. Ayan. So, kasi sinabi rin po dito na kapag nagdududa ka or yung nagda-doubt ka in English, para kang alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Nung nag-ask ako sa isang YP po natin dito, kung same ba kami ng understanding dito. And same naman po kami na parang yung alon is tayo. And then yung hangin is yung mga problem. Tinatangay tayo nung mga difficulties. Tinatangay-tangay tayo kung saan-saan. Which is walang anong tawag doon, destination na, ano ba yan? Walang tamang or walang direct direction. Ano yun? Hindi, basta walang patutunguhan, parang ganun po. Yung parang mapupunta ka lang dyan, ganyan. Pero kung magtitiwala po tayo sa Panginoon at magkakaroon tayo ng faith at maniniwala at magtitiwala po tayo sa Panginoon, meron pong direction na ibibigay ng Panginoon. Amen po. May patutunguhan po yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po. Na yung mga problema and challenges na kinakaharap natin ay ma-overcome po natin. Basta kapag humingi ka sa Panginoon, dapat may tiwala at maniwala. Tama ba? Ayan. You must believe and have faith in God. So yun po yung apat na dapat nating gawin. So di ba sobrang ikli lang po nung message natin, pero sobrang dami po nating natutunan or marami pong nai-remind sa atin na kasi araw-araw alam ko namang everyday lahat tayo na nakakaranas tayo ng mga problema. Sabihin na nating maliit or malaki pero may problemang dumarating.
Kaya po, dapat everyday po din po tayong ma-remind sa mga 4 points na ito na kapag nagkakaharap tayo ng mga problema. Una po, ano po ulit? Be joyful. Pangalawa po, persevere. Pangatlo po, ask for wisdom. And yung pang-apat po, have faith in God. So yun po yung 4 na points na matututunan po natin dito sa verse or passage na ito ngayon. And in conclusion po, meron lang siyang, for me po, ito yung pinaka-conclusion niya sa lahat. Kung anong ibig sabihin nito. Ayan. So, ang conclusion po is only we need God. Ayan. Sa araw-araw po nating pamumuhay, kailangan po natin ang Panginoon. Humaharap tayo ng problem, nagfe-face tayo ng trials, kailangan natin ang Panginoon. Nasa good times man tayo or bad times, kailangan po natin ang Panginoon. Amen po. Ayan. So, hindi lang dapat po tayo nagpe-pray, hindi lang dapat po tayo nagpe-praise and worship in different ways. Hindi lang dapat tayo nagbabasa ng Bible or ayun, kinakausap ang Panginoon or naaalala ang Panginoon kapag may problema. Dapat din po kapag nasa good times po. Amen po. Ayan. So, yun lang po ang maikling salita or message ng ating Panginoon. Lagi dapat tayong magalak, mag-persevere, humingi ng wisdom sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Dahil siya lamang po ang ating kailangan sa ating buhay. Amen po. Ayan po. So, ayan. Ayan, so proceed na po tayo sa individual prayer po. Ayan.
sa ating pagpapatuloy. Sino po yung mga may prayer request at sabay-sabay nating idulog sa harapan ng ating Panginoon. Kay Brother Jose, healing. Si Sister Noemi, Vincent at Tyrone, healing din. Si kay Mateo, healing din kay Mateo. Angel. Sino pa po? Healing. Patuloy natin pag-pray si Pastor. Healing din sa kanya na complete recovery sa kanya. Sino pa po? Meron pa po ba? Yan, pag-pray po natin si Brother Edmond kung ano yung plano, kagustuhan ng ating Panginoon sa kanya, sa kanyang buhay, at i-grant ng Panginoon Diyos yung prayer po niya. Meron pa po ba? Yan, kung wala na, hiniling ko. Yung pag-pray po natin, yung outreach po natin na buksan sa laod. Yan. This February. Yan. Tayong lahat ay tumayo at bago tayo pumunta sa ating pananalangin, ibigay muna natin ang ating handog, ating pasasalamat, ating kaloob sa ating Panginoon at awitin nga natin, tayo ay magbigay po natin ito ng buong puso. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila, sa oras pong ito, Panginoon, kami patuloy na lumalapit sa iyong banal na trono at patuloy na nagpupuri, sumasamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon. At kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Sa pagkakataon ito, Panginoon Diyos, itinataas po namin ang mga kapatiran po namin na nangailangan ng kagalingan. Itinataas po namin si Sister Noemi, si Brother Tyrone, si Brother Vincent, Panginoong Diyos, si Mateo, Sister Angel, Panginoong Diyos, si Brother Jose, at ang aming pastor, Panginoong Diyos, sa oras pong ito. Lahat po sila, Panginoon, ay alam mo po ang kanilang sitwasyon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang may kakayanan, Panginoon, na humipo sa kanilang mga pisikal na katawan at iparanas ang kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa pagkakataon ito, Panginoong Diyos, lahat po sila itinatas po namin sa iyong harapan at dalangin po namin, Panginoon, na sa oras pong ito ay iparanas mo po ang kagalingan na nagmumula sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin, sa iyong himala, sa iyong pagbibigay ng kagalingan at sa lalong madaling panahon, Panginoong Diyos, ay andoon yung mabilis yung pag-recover po nila, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, ang kagalingan ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, patuloy, Panginoon, na iparanas at ipuin mo po sila na yung mapagpalang kamay. At alam po namin, Panginoon, na sa oras ding ito, Panginoong Diyos, ay nararanasan na po nila, nararamdaman na po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa pagkakataon na ito, Panginoon, sinasin po namin ang mga outreaches, Panginoong Diyos, sa lugar ng San Miguel, dyan sa labas, Panginoong Diyos, sa Inirangan, sa pinupuntahan po namin sa Malasiki, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw siyang patuloy na kumilos sa aming mga pagtitipon na iyan, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala o tumanggap sa aming Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at nakapagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, dalangin po namin na palambutin mo po ang kanilang mga puso, kumilos ka sa kanilang mga buhay, mangusap ka sa kanilang, Panginoong Diyos, at makita po nila kung sino ka at anong kaya mong gawin sa buhay po nila, Panginoon. Dalangin po namin na sa bawat pagtitipon na iyan, Panginoong Diyos, alam po namin na ang iyong pagkilos ang siyang maranasan po ng bawat isa, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na
mangunguna sa aming mga kalagitnaan, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoon, na gagamitin mo po ang iyong mga lingkod na siyang mga pumupunta upang maging daluyan ng pagpapala sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga pupuntahan, Panginoong Diyos, at makita po nila kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin sa mga outreaches, Panginoong Diyos, sa patuloy mong pagkilos, sa patuloy mong paghipo sa mga taong pupunta sa mga outreaches na yan, Panginoong Diyos. Alam po namin na ito po iyong gawain at alam din po namin, Panginoong Diyos, ay hindi po nasasayang yung mga pagkakataon na kami pupunta at alam po namin, Panginoong Diyos, na meron kang gagawin sa buhay din ng bawat isa sa amin at hanggang sa mga aming mga madadat ng mga tao doon, Panginoong Diyos. Kaya sa patuloy, Panginoong Diyos, na yung pagkilos, alam po namin na andoon yung kagalakan po namin na kami sumusunod sa iyo at sa pagbubukas, Panginoon Diyos, sa outreaches doon sa Laod, Panginoon, sa lugar nila Brother Manny, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na inihahanda mo po ang mga taong po madadatnan po namin doon, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ito po yung gawain at ito po yung kagustuhan, Panginoon Diyos, na kami humayo at may pahayag ang iyong banal na salita at patuloy, Panginoong Diyos, na makarinig po ang mga tao ng magandang balita, Panginoon. Sa pagkakataon na ito, Panginoon Diyos, nagpaplano po kami pero ang magsasagawa nito ay ikaw, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoong Diyos, itinatas po namin, Panginoon, ang gagawin po namin, open po namin outreach, Panginoong Diyos, doon sa Laod, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dalalan po namin na ang iyong patuloy na paggamit sa bawat isa, Panginoong Diyos, ang patuloy, Panginoong Diyos, na paggamit sa amin, ay andun yung kagalakan po namin, Panginoong Diyos. At sa pagkakataon na ito, tinatas din po namin, Panginoon, ang mga miyembro po ng iglesyang ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, na miyembro po sa simbahang ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na yung tulungan ng bawat isa, patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang buhay po ng bawat isa, Panginoon. Sa mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, Lord, patuloy, Panginoong Diyos, ni-remind mo po sila na andiyan kang Diyos na siyang patuloy na tutulong at magpapalakas sa kanilang, Panginoon. Lord, ibalik mo po ang dating init ng kanilang pananampalataya. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoong Diyos. Sa mga nanlalamig, Panginoon, Lord, ikaw pong patuloy na mangusap sa kanila at huwag nilang bitawan ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sa mga nangangailangan ng financial, Panginoon Diyos, i-provide mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Sa mga nangangailangan ng kalakasan physically, Lord, ibigay mo po ang kalakasan. Nangangailangan, Panginoong Diyos, ng comfort, patuloy, Panginoon, na i-comfort mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Nangangailangan, Panginoong Diyos, ng kagalingan, ipagalingin mo po ang bawat isa. Sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, ay patuloy mong ipagkaloob, Panginoong Diyos, ang aming mga pangangailangan at patuloy na ma-enjoy po namin ang iyong pagpapala, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Dumating man ang mga problema sa aming mga buhay, alam po namin, Panginoon, andyan ka na siyang tutulong sa bawat isa. Kagaya po, Panginoon, ng aming narinig sa iyong mensahe ngayong gabi, dapat kaming maging magalak dahil, Panginoong Diyos, parte ng pagsubok sa aming pananampalataya na andoon, Panginoong Diyos, na kapag kami nasusubok, andyan, naranasan po namin ang yung tulong at ang yung kapangyarihan, Panginoong Diyos. Dalalang po namin na sa bawat pagsubok na siyang aming kakaharapin, andoon, Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya ay lalapit sa iyo. Kami mananalangin sa iyo, Panginoong Diyos, at patuloy na titibay po ang aming pananampalataya sa panahon ng pagsubok, Panginoon. Ayan, na siyang kakaharapin po ng bawat isa sa amin. Sa pagkakataon na ito, patuloy, Panginoon, na palalimin mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Palawakin mo po ang aming pagkakaunawa sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan mo po kami ng katarinuhan, karunungan na nagmumula sa Panginoong Diyos upang ang iyong mga salita na siyang nababasa at napapakinggan po namin ay maintindihan po ng bawat isa sa amin. Sa pagkakataon na ito, sa bawat member po ng iglesyang ito, ay patuloy, Panginoong Diyos, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na gumawa ka ng mga himala sa aming mga buhay. Iparanas mo po ang patuloy na iyong kapangyarihan at patuloy, Panginoong Diyos, na makita po namin ang iyong kadakilaan sa buhay po ng bawat isa. Sa pagkakataon ding ito, Panginoon, itinatasin po namin ang aming mga leaders na pinapangunahan ng aming mga pastor, Panginoong Diyos, Pastor Grace at Pastor Pader, Panginoong Diyos, ay harapan. Dalangin din po namin, Panginoon, na sila po iyong pagpalain. Sila po, Panginoong Diyos, ay patuloy mong tulungan sa lahat po ng kanilang mga ginagawa, sa kanilang
sa kanilang trabaho, Panginoong Diyos, sa iyong trabaho na iyong iniatang sa kanila na nila po'y ginagawa, Panginoon. Dalangin po namin na sila po'y patuloy na tulungan mo, palakasin mo, protektahan mo, pagalingin mo, Panginoong Diyos, bigyan ng karunungan, katalinuhan, i-anoint mo po sila, Panginoong Diyos, upang sila po, Panginoong Diyos, ay makahayo, makapag-ministry sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na anuman, Panginoong Diyos, ang kanilang mga problema din na siyang kinakaharap, anuman, Panginoong Diyos, yung mga struggles din po nila, tulungan mo din sila, Panginoon. Patuloy din, Panginoon Diyos, sa palakasin mo po, yakapin mo po sila ng iyong presensya at patuloy, Panginoong Diyos, na i-remind ang iyong mga salita. At Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin mo po sila sa aming kalagitnaan, sa aming mga ministry, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sila po patuloy mong i-anoint at patuloy na marami pang mga taong maliligtas at patuloy na ang mga mananampalataya patuloy na may encourage, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa buhay po ng aming mga pastor, Panginoong Diyos. Kahit na sa mga deacons, mga officers, Panginoong Diyos, ng iglesyang ito, ay patuloy mo din tulungan ang bawat isa at patuloy na gamitin sa aming iglesia, Panginoong Diyos. Lord, sa bawat isa sa amin, na miyembro po ng iglesyang ito, may kanya-kanya kami mga ministry, may kanya-kanya kami mga talento. Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo po tulungan po ang bawat isa sa amin upang magampanan po namin ang bawat ministry na yung iniatang sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dala lang po namin na meron kang gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Hanggang sa aming iglesia, Panginoong Diyos, sa church na ito, i-provide mo din ang pangangailangan ng iglesyang ito. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo po ang bawat mananampalataya sa lugar na ito upang may provide ang pangangailangan ng aming simbahan, Panginoong Diyos. Alam po namin na padadaluin mo po ang pagpapala sa buhay at pamilya ng bawat isa sa amin upang maibigay po namin ang pangangailangan ng aming iglesia, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras pong ito. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay, sa mga mahal namin sa buhay na wala sa amin, malayo sa amin, Panginoon Diyos, sa mga miyembro po ng iglesyang ito na malayo, Panginoon Diyos, na saan man silang lugar. Dalangin po namin na sila din, Panginoong Diyos, ay patuloy mong tulungan, pagpalain, i-comfort, Panginoong Diyos, patuloy na patibayan ng kanilang pananampalataya at patuloy na sila po iyong tulungan sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga trabaho at patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa kanila kahit malayo man sila sa amin, Panginoong Diyos. Andon pa rin, Panginoong Diyos, ay yung pagkilos at yung presensya na siyang maranasan po nila, Panginoon. At tinatas din po namin sa Brother Edwin sa iyong harapan. Dalangin din po namin, Panginoon, na siya po yung tulungan. Patuloy, Panginoon, sa palakasin, pagpalain, Panginoong Diyos. Ano man, Panginoong Diyos, ang dinidesire ng kanyang puso. Lord, ibigay mo po ito, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na sa kanyang panalangin sa iyo ay patuloy mong sagutin ito, Panginoon. Pero ang iyong kagustuhan ang siyang masusunod po, Panginoon, let your be done sa buhay po niya at patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw pa isang patuloy na mangusap sa kanya, Panginoon. Ano man, Panginoon, sa iyong kalooban, ito po ikanyang susundin, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, alam po namin na itong anak mong ito ay patuloy mong tutulungan at patuloy na ipapaintindi mo po sa kanya kung ano yung plano mo at gusto mo sa kanyang buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Alam po namin na ang iyong mga anak ay hindi mo bibiguin. Bagkus patuloy mong ibibigay ang pagpapala at victory, Panginoon Diyos, sa buhay po niya at ang bawat sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, alam mo po ang bawat panalangin po namin. Sa mga nanonood online, sa bawat isa nandito, sa aming panalangin sa iyo, Panginoon Diyos, alam po namin, Panginoon, na andoon na ang iyong pagkilos, andoon, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan sa mga taong ipinalangin po namin, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga ministry, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa oras pong ito, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na gumagawa sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa oras pong ito, salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa himala na iyong gagawin at ipaparanas sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At sa gabing ito, alam po namin, Panginoon, na hindi po sayang yung mga oras na kami pupunta sa lugar na ito pang manalangin sa iyo at nagkakaroon ng time para manalangin sa iyo, Panginoon. Alam po namin na sa bawat panalangin po namin
andoon, Panginoon Diyos, na gustong-gusto mo po ito, at andoon, Panginoong Diyos, na kami, Panginoon, ay napapalapit sa iyo, at ang aming mga panalangin ay pinapakinggan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa aming paghiwa-hiwalay, patuloy, Panginoon, sa protektahan mo po ang bawat isa sa amin, patuloy, Panginoon, na palakasin mo po ang bawat isa, upang makarating po kami sa aming mga tahanan, naman maluwalhati, at sa aming pamamahinga mamaya, Panginoon Diyos, patuloy naming idinadalangin na ang iyong pagkilos, ang iyong pangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Itinatas na po namin ang lahat-lahat sa iyo, ang aming mga panalangin, ang aming buhay, ang buhay po ng aming pamilya, ang bawat buhay, Panginoon, sa bawat miyembro ng iglesyang ito, ay patuloy na naming itinatas sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen and Amen.